kabay ngang ginamadayaw sa aton mga tagsa ka kabuhi, sa iyang mga kanakan, sa nagakilinlain aton mga kasimbahanan. Ang iya pulong kabay nga mangin pagpakamaayo sa adlaw nga diyan, no? Okay? Sa siningation, pangamuyoan ay kita. Ginoo, sa sining adlaw, palapit kami sa imong presensya. Kag nagapanugyan sining amon buluhaton nga makakini sa imo kag masimba ikaw, maalagad ikaw, kag kabay sa imo nga mga pulong, kay ning mga pulong mo padayon nga nagahatag kabakod sa amon, nagahatag sang confidence sa amon nga mga kabuhi. Ang imo pulong totoo kag makasalig kami sa mga pulong nimo Ginoo. Sining adlaw updi kami sa sining nga pagtuon sa imo pulong at agi kami kaalam. In Christ's mighty name, this is our prayer. Amen and amen. Okay? Samtang nagapaabot kita sa aton mga utod sa Ginoo, padayon kita iya diri sa pagtuon sa iyang pulong. Diri kita sa libro sang Salmo 9:7, Psalm chapter 9 verse 7. Siling diri sa libro sang Salmo 9:7. In Psalm 9 verse 7. Sila ang pulong sa Ginoo. But the Lord shall endure forever. He hath prepared his throne for judgment, and he shall judge the world in righteousness. He shall minister judgment to the people in uprightness. Okay? Ang ginbasa naton diri, ginambal sang salmista nga ang Ginoo magapadayon sa walay katubtuban, siya nag-aman sang iya trono para sa paghukom. Kag siya magahukom sang kalibutan paagi sa pagkamatarong. Kag siya magaalagad o kon siya magaminister sang paghukom sa mga tao nga may in uprightness. Ang aton pagatunan sining adlaw nanungod sang judgment, no? About the judgment of God. Ang Ginoo nagaaman sang iya trono para sa paghukom. Para sa paghukom. Kag pagahukman niya ang kalibutan paagi sa iya nga pagkamataro. Ang Biblia may kada dispensation, every dispensation, ang Dios nagapakita kang iya nga judgment. Masiling kita nga dispensation, panag-on, no? Kada panag-on. May-ari kita nga ginatawag nga 7 dispensations. Ang Biblia, no? Ang kaundan sang Biblia, may 7 ka mga panag-on. Pareho sining panag-on sang the dispensation of innocence, the dispensation of conscience, human government, promise, law, grace, and kingdom. 7 ka panag-on. Ang panag-on sang innocence, dispensation of innocence, amo diyang sa time bala ni Adam and Eve. Okay? Nga nangin inosente pa sila, pa sila kilala sang sala, amura ang panag-on sang innocence.
ang panag-on sang conscience sa tion ngang tao nakakilala na sang maayo kag malain, ang conscience ara na, ang ihibalo, ang kaalam. Nagabot ang panag-on sang human government, panggobyerno sang tao. Hindi sila luyag sang panggobyerno sang Dios kuning ang tao gusto sila magpundar sa ilang nga panggobyerno. Kag ang panag-on sang promise, no? Dispensation of promise, nanungod sang mga patriarka, the patriarchs, pareho kay Abraham, Jacob, and Isaac, no? Mga patriarchs, nga sa Diyos may ara nga promise, no? Sa ilang, o covenant. Kag ang panag-on sang kasuguan, halin sa kay Moses, padulong kay Kristo Jesus, panag-on ina sang kasuguan. Kag sa tapos nga si Kristo Jesus na ginlansang sa krus, nagsulod ang panag-on sang bugay, no? Tubtob sa aton panahon subong, ari gyapon kita sa panag-on sang bugay. Kag magabot ang panahon, magtakop ang dispensation sang bugay, dispensation of grace, magasulod ang dispensation of the kingdom. Ang kingdom nga mura ang time nga si Lord Jesus Christ, magahari siya for 1,000 years. Kaya ang iyang kingdom at that time, it was postponed, no? Dungod kaging crucify sa cross, why natigayon ang iyang kingdom, no? The Lord Jesus Christ, kay Jesus Christ is the promised king, no? Ginpromisa nga hari sadto pa sa daan nga katipan, kag magabot ang panahon nga ma-fulfill ini sa iyang second coming. Now, ginsambit naton ang 7 dispensations, mga panag-on nga ginatudlo sang Biblia, kag every dispensation ara ang judgment sang Dios. Arang judgment sang Dios. Ang judgment sang Dios, nga ang Dios naghukom siya sang kalibutan. Why God judged the world? And why God is going to judge the world? Nga ginhukman niya ang may mga paghukom siya nga ginpatuman sadto anay nga mga panahon. Kag nga ang Dios magapatigayon pagid sang iya nga paghukom sa palabuton. Tungod nga ang Dios, siling sang Bible, God is holy. Balaan ta na. And we are unholy. Ang tao hindi balaan. Ang Diyos is righteous. And we are unrighteous. Hindi kita matarong. Ang Diyos matarong. God is just. And we are unjust. Matarong siya. Just siya. No? Putli siya. Kag kita hindi putli. Okay? God is pure. God is just. And we people, we are unrighteous and we are unjust. Kita nga mga tao. And God is truth. And we are liars. No? Ang Diyos matuod. Kag kita iya. Mga butigon kita siling sang Bible. No? Pero sa likod sini, nga nasiling naton, God is holy, righteous, just, and truth. He is also gracious. Maalwan siya. Mabinugayon siya. He is merciful. Maluluyon siya. And He is loving. May gugmaon siya. May gugmaon siya. Kag before ang Diyos mag-implement, kag mag-execute kang iyang judgment, nagahatag siya na isang warning. Wara siya naga-execute dayon kag iyang judgment kung hindi niya anay mahatagan sang warning ang ini nga mga tao. Ha? Pareho kay Adam and Eve.
Klaro gid nga ang God naghatag sang klaro nga commandment, nga command, nga obligasyon sang tawo. Pero ang tawo ay nagtipig sang amo nga ginatag sang Dios nga obligasyon o kun duty sang iyang command. Anong nangin resulta? Nang hindi nangin maayo ang resulta sang tawo nga nagbayular kang iyang mga pulong. Gintabog sang Dios si Adam and Eve sa Garden of Eden. Ang Garden sang Eden manami nga duog. It is a perfect place nga ila pagapuy-an tungod sang ila nga ginbayular nga commandment sang Dios sa ila, ang nangin resulta hindi maayo para sa ila. That's the first judgment sa natabo di sa dispensation of innocence. Ang conscience, dispensation of conscience, sa time ni Noah, tanawan niyo sa time ni Noah. Na? Sa time ni Noah, siling sang Bible, halos nga ang imagination sang tao is evil continually. Ang ila ginapaminsar pirmi sa ila nga mga pangunahuna among malaot nga mga bagay. Bisan nga ara na gid sila sa ila nga mga bed siguro nagahigda na sila. Ang ila ginapaminsar mga malain gyapon nga mga bagay. Tanawang natabo sa time ni Noah. Gin-wipe out sang universal flood, no? Siling sa liban base ko ng flood nga to dito lang to sa Israel, sa lugar nga sa diin ara si Noah o sa somewhere dira nga mga lugar. Kag sa diri base sa aton wala, no. It is a universal flood. Kabilugan nga gin-wipe out sang Dios ang mga tao tungod sang ila nga mga kasalanan. Kay hindi pa man to sang una populated gid ang duog, no? Possibly basi di sa aton way pa man tao. Kasi sadto pa man nga lugar. Ti ara ang judgment sang Dios. Ang sa time sang human government, ano ang judgment sang Dios dira? Sang nagdamo ng tao sa time ni Noah, kay 8 lang man ka tawo na save. Si Noah, asawa, 3 niya ka mga bata, nga lalaki, kag ang ilang asawa, 8 lang gid ang naluwas. Pati mga sapat, babae lalaki nga mga sapat, nga mo ang mag-reproduce man kang sapat no? Kag nagdamo naman ang tao, nag-replenish naman ang earth. Kag nag-abot, nagraka nga nagdamo ang mga tao nang sa amor man nga panahon. Ang tao may violation gyapon ang ginimo nila, gin-confuse ang God ang ila language, kay luyag sila nga magtukod sang turi nga maglabot sa langit. Hindi luyag ang Dios ang amo nga mga plano sang sila nga mga tao. Gin-confuse ang God ang ila language. That is why ang language naton subong nagsari-sari, ha? Diyan nagsugod sa may the book of Genesis chapter, I think it's chapter 9 or chapter 11 in Genesis, the book of Genesis. Nagsari-sari ang language. Kag ang promise diri, no? Dispensation of promise, ang Diyos nagpromisa sa sining mga patriarka ini, just like kay Abraham, kay Isaac, kag kay Jacob. Klaro ang mga commandments ang Diyos ini sa ila, ang covenant sang Diyos sa sining mga patriarka ini, nga kung magtipig lang sila sa pulong sang Diyos, ang Diyos magahatag sang sang blessing o kung prosperity sang amo nga kaliwatan ni Abraham. Pero tungod sang ilang nga pag violation nila kag ang pag-disregard nila sang pulong sang Dios, nagresulta diri sang anong natabo sa kaliwatan ni Abraham sa time ni Joseph. Gin-slave sila for
for 430 years nga gin-slave sila dito sa Egypt. Okay? Dason sa time raman ni Daniel, na remember nyo, the book of Daniel, 70 years of captivity. Sa time ni Jeremiah, ni Daniel, ano pa yun? Kag may mga pagbihag, kag alinsad to, tubtub subong, why sila gyapon sang kalinang ining kungsod nga Israel. Tungod sang ilang kung sa aton pangaligway, tingkuyan mo. No? Ano nila, ang mga propeta sa una, ginabato nila, ginapatay nila, ginapapriso nila, ginhingabot nila. Tubtub nga ginpadala na gid ang anak sang Dios nga si Kristo Jesus, ano ginhimo nila? Ginlansang pagid nila dito sa cross. Huwag nila ginbaton nga ila hari, nga kuntani amo ina nga hari nga si Kristo Jesus ang maga-restore kang ginarian, no? Nga ginarian nga na divide, it was divided sa time ni King Saul. Okay? Sa time ni David, pagid kag ni King Solomon. Okay? Si Kristo amo kuntani ang maga-restore kang kini nga kingdom. Pero gin-crucify nila ang amo nga King of the Jews. Kag ano ang natabo? Ang ini nga judgment sang Dios tungod sa ilang nga rejection sa ilang nga king, political king nila, ang ila nga judgment amo ang 10 years tribulation period. Di ba nga na quarter nga to na take up nga to nga pagtuon, no? Okay? Ang ila mangin ang judgment sang Dios sa ila amo ang 7 years tribulation period nga ginatawag Jacob's trouble. Jacob's trouble. No? Si Jacob is si Israel ra mo. Wala. Ginislan nga Israel yang ngalan. Jacob's trouble. Kag sa sini nga grace period naton, ang ining 7 years tribulation period amo man dia ang mangin judgment kang Dios sa mga nations nga nagsikway sa sining gospel sa karon nga the gospel of the grace of God. Mga tao nga nagsikway kang pulong kang Dios, nagsikway sang kaluwasan kay Kristo Jesus. Magabot ang panahon nga ining mga tao nga ini ginahimo na lang naton kung bisan paano nga mga pamaagi nga mapalapnag ang pulong sa Dios. May mga pagwali sa kalye, street preaching, may mga ang pulong sa Dios ginapagi sa mga blasahon, sa kalye nga ginahatag, libre, mga Biblia nga ginaprinta nga mga Biblia ginagastuhan kang mga kasimbahanan naton nga mahatag ining mga Biblia libre and yet ang tao wala sang hilig, wala gyapon sang hindi interesado sa pulong sa Dios. May mga Bible study, may mga pagtudlo sa kabataan kung ano na lang ang mga ministry nga ginahimo naton para mapalapnag ang pulong sa Dios and yet ang tao wala sang interest. Lain ang huyog sang tao sa subong nga panahon. Hindi man tanan maiban man nga nakagusto. Maiban man nga interesado pero majority gid sang tao subong nga panahon nga daw marayo gid sa pulong sang Dios. Magabot ang panahon nga ang judgment sang Dios sa sini nga kalibutan amo ang 7 years tribulation period. Alike Gentile nations kag Jewish people, they are alike nga maga-experiensya kang ginatawag nga 7 years tribulation period. Anong siling ni Jesus dira sa 7 years tribulation period? How? Siling ni Jesus in Matthew 24 verse 21, for then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Tanawa, basahan nyo ang Matthew 24 verse 21. Sila ni Kristo Jesus, niyan mag-aabot ang dako nga kangitngitan, kung sa English pa, great tribulation, such as was not since the beginning of the world. Nga ina, wala matabo
halin sa pagsugod sang kalibutan. Halin sa pagsugod sang kalibutan, tubtob subong, to this time, no, wala, nor ever shall be, kang hindi gid ini mahinabo. Bisan pa sa palabuton, hindi ini mahanabo, kag sa ginsuguran, wala ini man nagkatabo, ang ini nga great tribulation period. Ti, hindi rin matabo sa palabuton kay ti, matabo ron tanam. Pero ini sa nagligan, way pamatabo, ayhan, sano ini? Hindi ayan sa aton panahon, nga samtang diri pa man kita, sa tapos nga matabo ining Great Tribulation period, hindi rin na matabo sa parabuton, pa kay tinatabo ron. Pero until now, ay pa matabo. Ang bot silingon ni Jesus ini, nga, for then shall great tribulation, such as was not since the beginning of the world, meaning, ang message din ni Jesus, nagapakita nga daw unusual ang ini nga event. Tama ka pinasahi. Ang ini nga kangit-ngitan. Kay way panatabo sa unang panahon. Ukon sa palabuton. Tama ka unusual. Ang iya sini nga pagka-unusual nga event, meaning nga ano ayan ang matabo sini, no? Nga mga bagay. Experience COVID. Tanawan nyo ang atan paghulag. Okay? Kung daw ano ka bedlay maghulag sa tion sang sadto sang COVID nga to, COVID-19 nga to. Ayhan ginatanaw naton nga ining ginambal ni Jesus nga Great Tribulation period masubra pa sa na-experienceyanta sang una nga COVID. Sobra pa. Kaya muraw, nakita taron dyan sa Bible, garing iti ginalimitahan talang ang pagwa sang mga pandiri. Kaya basi masaling daw ka highlight gid, kag daw ka hindi maayo, pero manami, pamatinaan, pero sad to say, ginambal rin kang Bible. Nga fulfillment na lang. Timing na lang. Gani nga atan nga ginahambal gid nga sa kita nga mga anak sang Dios kalitan tang aton panahon, aton tiyempo samtang may panahon pa kita kay karalitan gid man amurang ni Apostol Paul nga redeeming the time because the days are evil. Okay? Kalitan tang aton panahon. Kay bisan gani ang rapture, why man gani naghatag sa sa Bible, mabot ang rapture, pisok mata mo. Pisok mo lang mata na, tira lang, seconds lang. Tira lang seconds, 2 seconds. 1 second, 2 seconds. Amura ang pag-abot ng rapture. Amura, no? Hindi na intindihan ini isang iban. Ang iban katawa isang awareness ini. Pareho kang atan nga may awareness kita. Because nga ang pulong sang Diyos, well-informed para ka natin. Okay? Amura kanin siling naton kay nga ang God hindi siya mag-execute ang iyang judgment kun wara anay warning. Ginapaandaman na anay ang tao kung ang tao may awareness ang tao nga kun himuon ko dia ti manaman ko gid ang konsekwensya sini. Ginapaandaman anay sang Dios ang tao. Ti kun may paandam ron kagimuon gid sang tao, ti ang tao is without excuse, no? Kay tigin pandaman ka rin sa ginhimo pa sang tao. So mura, no? Sili naton kay nang ginapatuman sang Dios ang judgment because He is holy, righteous, just, and truth. And yet, ginapakita niya sa gihapon sa likod sa ang tao nga makasasala, ginapakita gihapon sang Dios ang iya nga He is gracious, loving, and merciful. Amura, that is why nga before nga execute yung judgment niya, ginapakita niya na yung love, mercy, and grace. Ano siling sang Bible, how? In Romans chapter 2 verse 4,
despiseth thou the riches of his goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? Silin Apostol Pablo, ginatamay mo bala ang kamanggaran sang pagkaayo kag ang pagka anong word nga forbearance? Forbearance, forbear, sa mabinatasan, no? And long-suffering, ang iyang pagka-pasensyoso, mapasensyoso ang Diyos sa iyang kaakig. Ang word nga suffering, amo ni, ang iyang kwan, enduring ang iyang patience. Bisan nga ang tao may ginhimo siya nga offend, no? May mga offenses siya nga ginhimo sa Diyos, and yet ang Diyos mapainulubon, ginapenggan nga nangakaakig sa tao, kay nagalabaw ang iyang goodness sa tao, ang iyang mercy, ang iyang love and grace, nagalabaw sa iyang kaakig. Okay? Di siling sang Romans chapter 2 verse 4, ginatamay mo bilang kamanggaran sang iyang kaayo, despiseth thou the riches of his goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Wala ka bala na kay balo ng kaayo sang Diyos nagatoy-toy sa imo para nga makahinulsol ikaw. Murang ang balas ni Apostol Pablo diri. And in 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward. Ginsambit naman diyang word nga long-suffering. Dito kina sa Romans chapter 2 verse 4, amo man long-suffering. Kaya word nga long-suffering, again, gina-endure sang God ang iyang patience, pailob gihapon. Ginapenggan ang iyang kaakig gihapon. Long suffering to usward, not willing that any should perish. Hindi sa luyag nga may isa kataho, may isa kakalag, nga malaglag, nga makadto sa kalaglagan sa impyerno, kundi nga sila sa Bible, but that all should come to repentance. Ang tanan makadangat sa paghinulsol. Hindi siya luyag nga may isa kakalag nga magkadto sa kalaglagan. Amura ka kwan ka hindi ta matungkad ang gugma sang Dios nga ang Dios nagakabalakag kanata, no. Gado hindi man ko sa kuntani. Doon din man kita dapat kabalakaan, no. Andi tungod sang atan nga sala, pero nga ang Dios nagakabalakag sa aton. Amura gani nga ang gugma na hindi ta matungkad. Hindi ta matungkad. Ginapon sa Dios ang iyang pagpailog para kanata. Kaya mura, no, nga silingaton kay na ang Dios hindi siya mag-execute ang iyang judgment kung hindi niya nay matagan sang warning ang tao. May mga invitation siya. John 3:16, ano kanang balka John 3:16? For so love, the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Ginatagan sang Diyos ang tao sang choices. Pili ka. Ginigugma sang Diyos ang kalibutan. Whosoever believeth in him. Kaya tawaan kita sang Diyos sang pagpili. Okay? Ano ginambal sang Matthew 11:28? Come unto me, all ye that, labor and are heavy laden, and I will give you rest. Nagapangagda ang Ginoo sa tao. Ano nga ambal sa John 12:48? Abi, kadtuan tang John 12:48. John 12:48. Siling sang Bible diri sa John 12:48. The Bible says, he that rejecteth me and receiveth not my words hath one that judgeth him.
The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Ang tawo nga nagasikway sa akon, kag wara magbaton kang akon nga mga pulong, may isa nga magahukom sa iya, ang pulong nga ginapamulong ko, amo ang magahukom sa iya sa ulihi nga mga adlaw. Sinong magahukom? Amo ang Diyos. Liwat suliton ko, ginatagan kita sa Diyos ang pagpili. Huko ng tao sa pagpili. Karon, kadamo sa mga verses diri nga ginambal sang Bible, John 3:36, abi kadto nato ang John 3:36. John 3:36. The Bible says, "He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him." You see? Tigin pakita ni Jesus ang comparison sa duha ka statement. Ang siya nga nagatuo sa anak, may kabuhi nga walay katapusan. Kag ang tawo nga wala magtuo sa anak, hindi siya makakita kang kabuhi. Apang ang kaakig sang Dios magapabilin sa iya. Kamo na no? Wala ang Dios nagapamilit sa tao. Pero nagaatag lang ang Dios ang mensahe ng tao makapaminag-binag. Liwaton ta kinasilin naton nga every different dispensation ang Dios nagahatag man sang judgment, no? Every dispensation. Kag ang aton diri nga luyag ipakita nga ang Dios nagapatuman kang iyang judgment kay sulito naton ang Dios balaan. He is holy, He is righteous, He is just, He is the truth, He is gracious, He is loving, He is merciful. No? Ang aton nga Dios. Kag hindi ang Dios luyag nga ang tao magpakita kang dishonesty. Dishonesty. Na-remember nyo ang kabuhi diri ni Achan in the book of Joshua chapter 7 verse 20 and 21. Tanong niyo sa the book of Joshua. Kay ini under the law, no? Under the law, di siyempre basta magsilingan kita nga law, bao tama dya kapan. Excedo ang law. Ang kasuguan. Tanong ta Joshua chapter 7 verse 20 and 21. Okay. 20 and 21. Nagasiling diri. And Achan answered Joshua and said, "Indeed, I have sinned against the Lord God of Israel. And thus have I done. When I saw among the spoils a goodly Babylonish garment, and 200 shekels of silver, and a wedge of gold, and 50 shekels weight, then I coveted them, and took them, and behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and the silver under it." Natingala ang pungsod ng Israel o kung ng mga Israelites kag si Joshua nga napirdi kita sa inaway ho. Anong rason? Ginpangusisa niya by tribe, kada tribo, 12 ka tribo ginpangusisa niya sino ang kaysang uli ginreveal kang God nga may siling niya there is something wrong sa people of Israel. May amoni, no? May ginhimo silang wickedness. Ginusisa ni Joshua kada tribo, ang 12 ka tribo, gin isa-isa niya.
Kaliwatan mo Libay, usisaan ko. Kaliwatan mo ni Dan, sa tribe ni Dan, sa tribe ni Joseph, amo ni mga every tribe ginusisa sang ulihi na sa puan didto sa isa ka tribo, abot ano ning tribo ni Ikan ngayon ni ang tribo ni Ikan didto nakita nga si Ikan amo ang naghimo sang wickedness. Anong ginhimo niya? So, muli ginako niya diri, according sa ginbasa naton bagulang, and Achan answered Joshua and said, Indeed, I have sinned against the Lord, sa pagkabutod nakasala ako sa Diyos. Sang Ginoo sang Israel, kag amo ini akong ginhimo, sang nakita ko sa tunga sang mga ginpanguha nga mga pagkamutang, dito nakita ko ang goodly Babylonish garment, kag 200 shekels of silver, kag a wedge of gold, and 50 shekels of weight. Then I coveted them. Ginkuan ko sila kag gintago niya, no? Dito sa tent ko, sa tunga kang akad nga tent. Sa akad nga tent, sa pa bala layang-layang ra, kay tent pa man sa una. Sakta naka-travel sila mo, kay nagay mo sila layang-layang. Ginto ginlubang sa tunga. Ang ini nga ginkuha niya. Amo dia ang nangin rason nga ang nation of Israel nagakapirdi sila sa hinaway. Kay tungod nga may mga butang nga hindi nagustuhan ang Dios sila kabuhi. Amo dia ang nangin kapirdihan nila, kalutusan nila, no, ang ginhimo ni Achan. Isa ka taong naghimo pero bilog nga ano ni katilingban kang Israel nag-epekto sang malain ang iyang ginhimo. Okay? Dishonesty ni Kwan ni Achan kag ang covetousness nga ginhimo niya, covetousness, dishonesty, kag hindi siya transparent sang iya nga kabuhi bilang isa ka subulunod sa o katilingban sang Israel. Gina-compare naton ini how much more ang aton nga pungsod kung hindi mangin transparent ang aton mga leader sa aton pungsod, hindi sila honest. Transparency, ano ang opposite kang transparency? Translucency. Ang transparent, rablang kung diya ka sagwa, makita mo pa sa sulod, sa laming, no? Pero kung translucent, ang murang itom blara, hindi mo makita sa sulod. Pero makita kanya sa sagwa. Hindi klaro unclear, no? Di kita. Kamurang masalina ito nga transparent kung tani ang mga leader naton. Kay diri pa lang sa example naton sa kabuhi ni Achan, isa ka taong nakasala. Napiktos, hindi mangin mayong epekto niya sa kabilugan. Ang aton mga leader, kung magamo sa aton pungsod, why isang transparency, ang ilang nga ginahimo, sa bagay, hindi lang man sa aton pungsod, sa ibang nga pungsod, katabo man dyan. Ha? Why ta pa man ginahusgar, no? Kita tanang pamati lang man kita. Puro mo gani, no? Nga nangin challenge ini sa aton nga mga leader. Magadara kang curse sa aton pungsod, ang aton ginahimo kung hindi kita mangin maminatud-on sa aton nga pagpangalagad naton sa aton pungsod. Away taman ginadalahig ang Dios sa aton nga pagpangalagad sa aton pungsod. So mo yang nakita naton again sa sining aton nga pagtuon this morning nga about ka 7 judgments, no, nga ginambal sa Biblia, nga every different dispensation God has His own judgment. Ano ba gid ang judgmentary sa New Testament? Sinaton kay na ang dispensation of innocence, ang judgment sang Dios gintabog niya si Adam and Eve. Ang dispensation of conscience, ang judgment amo ang universal flood sa kay Noah. Ang judgment sang Dios sa human government, gin confuse niyang language, gin way magpadayon ang Tower of Babel. Confusion of language. Ang judgment sang Dios during dispensation of the promise,
amo ang pag-alaplaag sa mga kaliwatan ni Abraham. No? Ginslave sila 430 years sa Egypt, 70 years of captivity dito sa Babylon. No? Until now, ang pag-alaplaag nila. And then, ang dispensation of, of the law, si Jesus, din, gin-crucify sa cross. Amurang judgment, no? Si Jesus ang nag-ako kang supposed to be sa tao, magatupa ang judgment, and then ang judgment sa Diyos nagtupa kay Kristo Jesus. Ang judgments during sa grace period, tribulation period. Tribulation period. Kag ang judgment sang kingdom, dispensation of kingdom is the great white throne, judgment. You see? Puro judgment lang nakita naton. Kay ti amura, ang ginapakita kang Bible. Kag ang judgment naton nga mga Christian, ti self ang ining judgment, the judgment of believers, the judgment of the believers among self naton examination, ginat-judge lang self naton, na nga ginalimit ang mga bagay nga dapat naton ilimit. Self-judgment, no? May dyan sa Bible, no? In my verses sa Bible. And after the rapture, the judgment set of of Christ dito na sa babaw, no? And the judgment of the amurang Great Tribulation period. And after that, the 7 years tribulation period, the judgment of the nations. Okay? The judgment of the nations and the judgment of the angels. May diyan man sa Bible. Na-remember nyo ang mga demons to nga tublang isa ka tao to nga demon possessed, no? Nagpakitloy kay Jesus, siling niya, nagkari ka bala sa amon sa wala pa ang tion. Kay naman an kang mga demons nga sa husto nga tion, mayroon nga judgment para sa ila mo. Kasi siling niya, wala pa sa husto nga tion, nagkari ka bala diri nga i-torment mo kami. Siling niya, palihog, ipadara lang kami sa mga baboy. Kaya nagsulod sila sa mga baboy, kaya mga baboy naglumpat to sa pilas to. Kag nalumo sila dito. Kaya ang mga demons nakaintindi nga hukman sila sa husto nga tion. Ang Biblia nagapakita sang duwa ka sang grupo kang mga demons mo. May mga chained and unchained. Iban gapos, ang iban hilway. You see? Ti gina-reveal kang Bible ang ranga mga truth, no? Ano pa yung judgment? And then morang the last one, the great white throne judgment. Nagipita sang Bible. So why sang palagyuan ng tao? Ang kamo ra siling dito naton kay na nga ginbasa ta sa the book of of Psalms, but the Lord shall endure forever. He hath prepared his throne for judgment. He hath prepared his throne for judgment. Ang taway gid sa palagyuan. Ang manami pag yung ginambal kang the book of Hebrews, how shall we escape if we neglect so great salvation? Paano kita maka-eskapo kung isikway nato ng dako nga kaluwasan? Question, eskapo sa ano? Siyempre, sa judgment sang Dios. Kung isikway tang dako nga kaluwasan nga tanyag sa aton, din makalambot ini. Kabay ka magapakamayo. Salamat Lord sa gihapon sining mga bagay nga ginahimo namon. Gusto kami Lord nga ma-glorify ikaw, ma-please namon ikaw sa amon nga makabuhi. Sa sining nga mga bagay nga imong nga alagad paninguha kag pagita sa pamaagi nga mga pulong mo mapalapnag sa kahawaan sa kanginan. Kag sa imo makanakan kami tanan ginakalitan namon amon chimpo kay nakabalo kami nga it is now our time is so short. Thank you Lord sa sining adlaw kag pakamuyo ang mga pulong mo sa mga kanlain namong magsimbanan. Ginamon nga pagpangamuyo sa liwat sang ni Kristo Jesus nga mong Ginoo. Kabay pa. Amen. Sige, tagtama.
Okay, so we're gonna be now singing number 101. 101, the Bible stands. 101. The Bible stands. Ready? Sing. The Bible stands like a rock, untouched in the raging storms of time. Its pages burn with truth eternal, and they go with the light sublime. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall tremble, I will plant my feet on its firm foundation. Bible stands. The Bible stands like a mountain towering far above the works of man. Its truth by none ever was refuted and destroyed. It never can. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation. For the Bible stands. Number 4. The Bible stands. Every test we give it, for its author is divine. By grace alone I expect to live and to prove it and make it mine. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation. For the Bible stands. Nakikigit sa sabi ng Sundays. After sa katong worship services karon may gagawin sana sa sabi dili kada nagkakaroon ng meeting kada sa meeting lang na sa aton pag-thanksgiving no karon sa sige ato ka special number for my kita ato na to sino ba special number sige okay ma'am Teresa. A passion for thee. Passion for thee. Set my heart, oh dear Father, on thee and thee only. Give me a thirst for thy presence divine. For
sige, no? May announcement kita, and we praying, no? Sa aton na ulos, Ginoo. Okay. Yes, Sister Faith, no? Pray sa iyang. Dahil sa aton na Monday Thanksgiving, next Sunday, no? Pray lang kita sa aton na speaker, no? Guest speaker naton na wala na kita gyapon sa mga i-confirm naton karon. Ay kay nga sa mga pa, no? Kung wala, ari man kami, ari man si Pastor Sam, ari man ko, or gusto na sa mag-upan ng mga speaker, no? So, kung wala na ron, kumita kita. Sige, pray lang. Sige, sana ang masarang na natin na mga iwan pa natin na pagpapagdag sige, kapadalangan natin ng choir, sige na tayo para madasig ang oras. Paghihirap ng puso'y kanyang amin.
sang kahiyaran ay darating. Lupas ang pangalaman ng pagkain. Ang hirap ng puso'y kanyang papawiin. Paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Okay, thank you Gid, sa ating choir. Salamat sa aming say, no? Ang say na relate sa ating mga personal sa mga pagbabuhi. Toda, no? Ngamihan yan na message, no? Ngunit ang pangako niya ay huwag kang maninimdim. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Buwa sa mga matay kanyang mapahirin. Paghihirap ng puso ay kanyang papawin. Nagrapat. It's a biblical. Sige, thank you rin sa matang ng bata. Yan tamang palugay pa. Sige, nahanatan na lang mga nagulog pa na sa Ginoo kapag may balo, pag siya manakakita sa naton ng mga natin ng mga tinutuyo sa ating mga puso sa pagkakal. Mag-apply na lang kita sa ating offering. Request na po si Sister Roda sa pagpatamagyan. Yes. Sa itong mga Biblia, magabukas kita dira sa katapusan natin ng pagtuon sa ihapulong diri kita sa libro sang 2 Chronicles chapter 32 verse 7 and 8. Second Chronicles chapter 32. Second Chronicles 32. Verse 7 and 8. Nagasiling diri, be strong and courageous, be not afraid nor dismayed for the king of Assyria, nor for all the multitude that is with him. For there be more with us than with him. With him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. And the people rested themselves upon the words of Hezekiah, king of Judah. Magka-pray kita, Lord, of di kami siniliwat nga meditation naman sa mga pulong, ipakita sa amon ang ini nga mga kamaturan, kag
dugang nga pagkilala namon sa imo nga mga gamhanan nga mga buhat. O di kami siningation in Christ na mighty name. Amen. Tiguluan naton ini nga pagtuon, why me Lord? Nga ako gid Ginoo. Diri si Hezekiah, King Hezekiah, in the first place, ang God diri naghatag sang encouragement sa mga bagay nga ginakahadlukan ni Hezekiah mahadlo. Ginsambit ni sang Ginoo diri nga ang Ginoo nagpabakod sa kay King Hezekiah. Sa previous nga verse, ang God diri hambal kay Hezekiah, no? Nga magmabakod siya. Ang magyang message niya kay Joshua in Joshua chapter 1 verse 6, chapter 9 verse 18, nga be thou strong and courageous. Amo magyang ginsabit niya kay Moses in Deuteronomy chapter 31 verse 6. Be strong and courageous. So meaning ang Ginoo diri amo ang source kang encouragement gid nga magmabakod kita. Whatever nga mga trials sa kabuhi naton, mga pagtilaw, dapat nga magbabakod kita. It's because nga there is God behind us nga naga-comfort sa aton, naga-encourage sa aton, kag nangindampig siya sa aton. Amo na ginimo sang Dios diri sa kabuhi ni King Hezekiah. So may mga lesson kita diri nga makuha sa kay King Hezekiah, kag ini nga mga lessons ngayon ini nagahatag nga sang paano sang kwan sa aton ning mangin useful kita kag naga-contribute sa aton nga self nga mangin mabakod man kita kung magabot man ang mga pagtilaw sa aton nga mga kabuhi. Kag worthy to be rewarded and honored ang mga sa din may mga lesson kita nga natun-an kung ano ina nga pwede mag-improve sa aton nga mga kabuhi. Those who will stand at the test, no? The test of time and trouble, it is worthy to be rewarded and honored. May mga kwan man no, kung hindi kita mangin magbakod, rather magkwan kita, mangin weak kita, maluya kita, the world will win. Sa baylong kalibutan amo magdaog kag kita mangin loser kita. For instead, kay may God kita nga among source of our comfort and naga-create ang confidence sa aton. Therefore nga aton nga kabuhi that supposed to be kita ang mangin kwan kita victorious kita ang aton nga life. Okay? Sa aton nga Christian life damo nga mga struggles, damo nga mga troubles, damo nga mga battles sa kabuhi naton. Ang Christian life is not ano pa tawag ni? Hindi ni siya it is not a game, no? Hindi siya hampang kuning ang kabuhi naton is full of struggle, a battle, no? Pakig-away. So, diri amo ning kabuhi ni King Hezekiah. Si King Hezekiah diri makita tang iyang kabuhi diri nga he was threatened. Ginpahag ta na ang anang kabuhi. Ginpahag ta na ni King Sennacherib, nga si King Sennacherib magasalakay sa iya pungsod sa Judah. Kag si Hezekiah, King Hezekiah, ang iyang faith sa God was larger than his trouble. Mas labaw pa kag dako pa sa trouble nga ginatubang niya ang iyang faith sa God.
kag ginpakita niya ini, no? He proves it. Ang iyang faith sa pagi sa iyang mga actions. Di karon, ginbasa naton kaina nga siling diri ni King Hezekiah sa mga people of Israel, be strong and courageous. Kaya amo man dia ang message sang Dios sa iya nga magmabakod ta na. Kag magpakaisag ka na. Be not afraid nor dismayed. Hindi magkahadlok kag magpakaluya. The king of Assyria, nor for all the multitude that is with him. Bisan pa ang mga soldadong upod niya. For there be more with us. Mas sobra pa ka, labaw pa, damo pa, ang nagaupod sa aton sa nagaupod sa iya than with him. Nagaupod kay King Sennacherib, amo ang soldado niya, na may 185,000 sila. Mas sobra pa ang nagaupod sa aton. Meaning nga upod ta ang Diyos. With him is an arm of flesh. Ang nagaupod kay King Sennacherib, amo ang arm of flesh. But with us is the Lord, our God, to help us and to fight our battles. And the people, says the Bible, rested themselves upon the words of Hezekiah, king of Judah. Meaning, nga na-comfort sila. Naghatag sang confidence sa ila ang words ni King Hezekiah nga hindi sila mahadlok. Sa baylo, magpakabakad kita, magpakaisag kita. Tungod nga may Diyos nga mag-aapin sa aton. Ang words din ni Hezekiah naghatag sang kabakod sini sa people of Israel. Now, ano ang mga butang diri nga ginhimo ni King Hezekiah nga nagapakita sang iyang faith toward God? Diri kay na ginsambit na ang verse 7 and 8. Kag ang ginhimo diri ni King Hezekiah, what Hezekiah did, number 1 diri, he stopped the waters. Sa aton pa nga well plan, ginplano niya. Ginatagan siya sang Diyos ang kaalam kung paano niya protektahan ang syudad kang Jerusalem. Ang duog nga sa diin nga hindi makonquer, hindi siya ma-invade, maagaw ni King Sennacherib. Anong ginhimo diri? He stopped the waters. Now look in verse 1. Verse 1, down there sa verse 4, basahon ko diri kasundan Diyos ninyong mga Bible. And these things, and the establishment thereof, Sennacherib, king of Assyria, came and entered into Judah. Masalad na sa Judah, ining si Sennacherib, kag iyang mga soldado. And encamped, ginlibutan niya against the fenced cities. And to win them for himself. Gahuna-huna siya nga madaog niya ang ining si King Hezekiah. Conquer niya, maagaw niya ang city of Jerusalem. And when Hezekiah saw that Sennacherib was come, and that he was supposed to fight against Jerusalem, he took counsel with his princes and his mighty men to stop the waters of the fountains which were without the city, and they did help him. Gintipon ni King Hezekiah, ang mga princes, ang mga mighty men, ang ilang plano, suno sa kay King Hezekiah, the waters of the fountains which were without the city, and they did help him. And there was gathered much people together, who stopped all the fountain and the brook that ran through the midst of the land, saying, why should the kings of Assyria come and find much water? Ang natabo diri, ang mga kanal, ang mga sapa
nagailig ang tubig galing sa ibabaw pag us-os idalom, ginbutangan ng dakang kwan, ginpenggan ng dakang tubig. Tiyang tubig, siyempre, matipon ta na, kag amura ta na, nagpalibot sa syudad kang Jerusalem. Nagtipon ang tubig. Anong purpose kang tubig? Agod nga hindi makapalapit si King Sennacherib kag iyang mga soldado sa Jerusalem. Hindi niya makungker, hindi niya malibutan. Ano abi ko ang tubig nagakutob dira sa imukan? Mataas ang tubig. Hindi makamobilize maayo, hindi madasig ang mobilization kang mga kabayo, kay tungod ang tubig dalom. Hindi sila makapalapit. Ang tubig nangin protection sa Jerusalem. Grabe nga wisdom, no? And, hindi makapalapit. Ang kabayo, timatigpasaw ra ko sa tubig. Ano ra ko, paano na? Ang ilang mobility, mahinay. Mag-slow down tungod nga may tubig nga nagapalibot sa Jerusalem. Grabing wisdom ni King Hezekiah. Tidiri, that's number 1. Kag, dugang pa dira, according diri, sa verse 5, and he strengthened himself and built up all the wall. Ang mga guba nga mga wall ginkayad nga magbabakad. That was broken and raised it up to the towers, and another wall without, and repaired Milo in the city of David, and made darts and shields in abundance. Nagpahimo siya sa mga pana nga madamo, darts kag nga shields, mga taming damo kay para gamiton sa inaway. And he set captains of war over the people and gathered them together to him in the street of the gate of the city, and spake comfortably to them, saying, Be strong and courageous, be not afraid nor dismayed for the king of Assyria, nor for all the multitude that is with him, for there be more with us than with him. Kamo ni ang mensahe ni King Hezekiah sa mga katawhan, no? So he stopped the waters, he strengthened himself and the walls, ginpabakad niya iyang kaugalingon, kag ang mga broken walls ginpangkayo, and he strategized for war. Ginplano niya, ginplastar niya ang maayong nga plano sa sining gira nga ini o kunaway nga ini. So muna ang nakita ta sa kay King Hezekiah nga again ang iyang faith in God was larger than his trouble. Why gid sang tuman nga makapapikto sa iya ang si King Sennacherib nga naga-threaten sa iya nga pungsod ka sa iya nga kabuhi. Kamo man diyan, no, ang nakita naton diri sa sining nga istorya ni King Hezekiah nga no problem is too large para kay King Hezekiah. Why sang problema nga dako tungod nga ara makita ang divine intervention, God's intervention kung paano ginluwas ang Dios ang iya pungsod kag siya mismo bilang hari. Ang iya nga katawhan pagi sa kamot sa Dios. No problem is too large for God's intervention, and no person is too small for God's attention. Why sang gamay nga persona nga tinuga, no? Kung ang Dios nagatag sang atensyon sa sina nga person. Amora gani nga sa Bible nakita ta nga ang gagmay nga mga bagay ginatawaan mara kang Ginoo kang atensyon. Ha? To ano kani silin sang Bible to confound the wise. Kagano pa kita silin sang Bible ginagamit sang Dios ang mga talamayon nga mga bagay. Agod nga ipakita nga ang Dios is able sa sina nga person nga gamiton siya. Okay? Kag dugang pa diri si King Sennacherib diri, possibly it is a symbol of trial sa kabuhi naton, a symbol of
suffering, testing, big trouble, kag mga fearful events sa kabuhi naton, amo dia ang simbolismo ni King Sennacherib. Si King Sennacherib, isa ka big trouble, a fearful event sa kabuhi ni King Hezekiah. Okay? And yet, si King Hezekiah, why siya nakwan, no? Ang nangin mabakod siya. Confident siya nga ang God ang magabulig sa iya. While si King Hezekiah diri is a symbol of all Christians. Simbolo kang mga Kristohanon sa subong nga panahon nga naga-experience siya and hearing big trouble. Naka-experience siya kag nakabati kang big trouble nga mag-abot sa aton upon him unawares. Okay? Nga gingulpi kita sa pagginbalitaan kita kang gulpiada nga balita. And yet diri waay naka wala maka uyog sa pagtuo ni King Hezekiah. Si Hezekiah, he made everything ready before the military invasion of King Sennacherib. Ginkuan niya, ginready niya rin nga daan antes mag-abot ang military invasion ni King Sennacherib. Kag ara nag-work out ang iyang mga plano. Why na-prevent niya gid ang plano ni King Sennacherib. Again, sulito ko kay na ang gintublang mga tubig to kay na nami itong isa ka protection para sa ila. Naghimo sila sa madamong mga darts and shields, mga gamit nila. Kag gin-strategize niya kung paano himo sa pagdepensa sa away, no? Amo ginhimo ni King Hezekiah. Kag amo man ni sa aton nga mga kabuhi, no, ang nakita ta ang kabuhi ni King Hezekiah na isa ka challenge sa aton nga dapat kung ano man ang kakatabo sa kabuhi ka, masami kita nga magpangayo sa Dios sa pagpangamuyo. Hatag sang strength sa aton nga makibol kita sa pagsugata sa mga pagtilaw sa aton nga mga kabuhi. Diri si King Hezekiah, instead nga blessing and prosperity nga nagabot sa iya, tinakita ta diri ang trials and yet na overcome man ni King Hezekiah. Si King Hezekiah nakita ta sa Bible, kag may pipilaman diri ka mga alagad sang Dios. Si King Hezekiah lived in uncertain times. Nagkabuhi siya in uncertain times. Uncertain. Wa isang patod nga mga tiyempo. And si Moses, diri nakita naman nga leading people out of slavery. Gamit sa sang Ginoo. Napagwaon ang mga katawan sang Dios out of slavery sa Egypt. Si David facing Goliath. Nasugatan niya si Goliath. And yet nakita ka kung paano nilang overcome. Sinapagid, kita mo man, no? Nga mga Kristiyanon, living and facing the times of uncertainty. Atubang kita kang mga uncertainties sa kabuhi naton. Dumduman ta nga ang God naton is with us. Ang aton nga kabuhi, our life is uncertain, but God is not. Kay kabalo kita nga ang Diyos naton, mamorab lang may halambalanon nga we don't know what tomorrow holds, what tomorrow brings sa kabuhi naton, but we know who holds tomorrow. So nag-hold sa naton tomorrow, it is the Lord Jesus Christ. It is God who holds tomorrow sa naton mga kabuhi. Okay? Didiri, si King Hezekiah, threatened siya. Nakabalo man kita nga kung may mga threats gani, no? Ti siyempre affected man tayo. Di man siling do at is kalagi mo kung may mga pamahog, no? Di ba?
Bisan hindi man pamahag, may lang kani nga problema, threaten kita, no? So, may mga fears man kita mo because of uncertainties ato mga kabuhi. Masakit na lang gani kisa kung vlogger kita, di ba? Ikaw di ta katurog kung may mga batyag kita, threaten kita kang ato ginabatyag. And yet, tamaan kita nga there is God behind who knows our tomorrow. Manana, no? Kung may mga purpose man ang God's kabuhi naton, manana mara kung sano, no? Gusto niya, no? Or di, amura gani nga kung will sa kanti, that is will. So diri si King Hezekiah, may mga hurts sa iya nga kabuhi. Ha? Nga ang hurts ang kabuhi niya, among nagatudlo sa iya to draw him to God. Nga magpalapit sa Diyos. Ang iyang mga hurts na ini. Kag may mga tao nga ginpangabay siya nga buligin niyo ko kay para diya sa karaydan ta sa aton pungsod. Proteksyonan ta ang aton pungsod against the Sennacherib, King Sennacherib. May mga tao nga nagakuan sa buylog sa iya, naga-contribute sa mga plano ni King Hezekiah. Okay? Gaga people around him. Kag ang hurts ni King Hezekiah, nakita niya ang iyang best of himself. Ay, siling niya, may kamagli ako, no? May kapasidad mangli ako magplano. May kapasidad man ako, may potential man gali nga rin kanakan nga kung paano ko giuhon ang kaala maging atang sanggad sa akon. Nga mangin useful sa akin sa kagulingan, kag mangin useful man sa mga tao nga ginsalig sang Diyos sa akon. Amo si King Hezekiah. Amo man sa kabuhi naton ang mga hurts naton can draw us to God, can draw us to others. Ayhan ang aton pamilya, ang aton nga mga relatives naton, mga friends naton, mga taong malapit sa aton nga pwede ta palapitan nga gamiton sa God nga mangin comfort man sa imo kag ayhan comfort man ikaw sa ila. Okay? Ang hurts nga ra ginagamit sa God. How to draw us to God, how to draw us to other people, and how to know our best of us. Dato mga kaugalingon. Ini, amo dyan ato nga kabuhi. Nga nangin maayo nga modelo ang kabuhi ni King Hezekiah. Ang aton nga Christian life, siling pasag isa ka ginabasa-basa ko, siling niya, Christian life are like tea. Ito pareho ko no kang, anong tea? Cha. Does not come out until they are in hot water. Ang tea, hindi kuno magwa ang iyang strength, ang iyang aroma, ang iyang usefulness kung hindi siya mabasa ng mainit na tubig. Correct ra, no? Usually nga, we don't know ourselves, our potential, our courage, our faith, our strength in Jesus until some crisis brings it out. Todra, no? Kung wala sa krisis sa kabuhi, isagnan kang kabuhi. Why sang bustan na nagabagar ka natin? Why sang naga-stir up? Why sang nagahulag ka natin na pagtuo? Stagnant lang tala. Kay why sang mga pagkilaw? Pero kung may krisis, may pagkilaw, yung makita. Ano kita ka-useful? Ano kita ka-potential? Ano kita ka-kusok? Kamakot kung may mga pagkilaw sa atin na mga kabuhi. Kamu dyan nakita ta kay diri sa kay King Hezekiah ang iyang kabuhi sa Ginoo, no? We hope and pray nga ang ating mga kabuhi despite sa mga trials ipakita sa gihapon natin mabakod nila because we have a big God behind us nga naga-support sa aton, naga-encourage sa aton, naga-give us confidence sa aton na iya mga kanakan. The Bible says, if God be for us, who can be against us? Kung Diyos o upod naton, sino ang magapamatok sa aton? Buligan kita sa Ginoo. Kita nga mga tao, mga peace-loving man kita nga mga tao. Mga gusto sa kalinan, gusto kita sa katawayan. Kag
Ang atan nga purpose nga ma-spread out ang pulong kang Ginoo sa iban, among laratan nga mga tinutuyo. Kag ma-reconcile ayhan ang mga so-called mga things nga naga-create kang uncomfortable nga situation sa kabuhi naton. Di praying and hoping nga ang life ni King Hezekiah mangin maayo nga example para sa aton nga mga Kristiyanon. Despite sa mga pagtilaw, kilalahon ta, i-acknowledge ta ang presensya sang Dios nga magabulig sa aton. Di nakita ta diri sa kabuhi ni King Hezekiah nga way ta naging pabayaan sang Dios. Dili na kita maka-end sa sining aton meditation kag makatakop kita sa kapag pangamuyo. Lord Jesus, thank you Lord sa sining amon meditation sa imong mga pulong. Ang kabuhi ni King Hezekiah, Lord, nga nakita namon diri sa scripture, isa ka manami nga tularan nga kabuhi sa isa ka hari. Ang iya pagtuo wala naga-fail. Rather, Ginoo ang iya nga pagtuo nangin mabakod. Because, Lord, sang imong mga pulong mismo nga naga-encourage sa iya. Lord, nakita namon ang maayo nga mga plano ni King Hezekiah sa iya nga puso. Kag sa iya nga mga katawhan. Nakita, Lord, ang iya nga potential. Nakita, Lord, ang iya nga strength, ang iya nga faith, Lord, sa mga bagay nga iya ginahimo. Kag ina tungod sa imo nga mga pulong. Kag kabay, Lord, sa amon example para kanamon. And despite, Lord, sa mga testings, trials, and mga bad circumstances sa kabuhi namon, kami magapabilin nga strong sa imo nga mga pulong. Kag ang mga hurt sa kabuhi namon magatudlo sa amon how to draw us, Lord, to you, sa imo. Kag how to draw us, Lord, sa mga tao man nga may mga tao nga naga-contribute man sa ilang kabuhi para sa amon. Nga ma-comfort kami. Or else, ang amon kabuhi, comfort man para sa iban. Kag kabalo kami, Lord, usisa man kang amon mga kaugalingon, diin ang amon nga failure. Kag sino nga person nga dapat namon nga maka-depend, Lord, kami. Kag maka-rely on. Kundi nga sa imo gid lang nga mga pulong man. Kag salamat, Lord, ang amon nga pagpangamuyo nga ara gyapon ikaw sa pagbulig sa amon. Kag kami praying man sa amon nga mga leader, sa gyapon sa amon nga pungsod. Kamo man diyang amon bahal nga concern, may mga problema ang amon pungsod, tawiti ka alam ang amon mga leader, nga may kahadlok sa Dios ang amon nga mga leader. Kay as a whole, apektado man ang amon nga kabuhi, amon mga palangitan-an, pangabuhian namon kon magkaroon kang dako nga problema ang amon pungsod. Tawisan ka alam, Lord, ang amon mga leader. Kag magkaroon kang peace and love to each other. Kag ang imo pulong nga ma-acknowledge kag ma-honor sa amon nga mga pagpangabuhi. Kay nakabalo kami nga ang sekreto kang pagpakamayo kung kami tanan magpalapit sa imo nga may pagluhod sa amon nga mga tuhod kag ang amon mga buhi nga may pagpaubos. Nyan ikaw mga pugsod amon mga pagpangabuhi, Ginoo. So salamat kag sa siningation kag update kami sa padayon namon nga regular namon nga mga activity sa amon mga taga-Dadlo nga mga bulaton kag sa amon nga padayon nga pagpangalagad. Mga kauturan namon nga may ginabatyag sa kalawasan pangamuyo namon. Ikaw Lord maka-comfort sa ila kag ipakita Lord ang imong concern and love Lord sa mga kauturan namon ginabatyag sa kalawasan. Ikaw makapabakod strengthen sa ila, Ginoo. Kag salamat gid sining adlaw kag sa amon mga kauturan sa iban nga pungsod. Padayon kami sa pagpangamuyo ay manangminda praying kami mayad nga lawas kag sa iya trabaho maga-strengthen sa iya Toto Reiner pangamuyo man mayad nga lawas ang Sister Juby praying Lord ikaw maga-strengthen kag subong man sa siya at sa iban pa namon nga mga kauturan hindi naman masambit ilang mga ngalan nga sa ibang nga pungsod ikaw maga-strengthen kag maga-comfort sa ila.
as well as sa amon man diri. Salamat kag initanan ginabalik namon ang pagpasalamat sa imo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo ini among pagpangamuyo. Amen. Amen. Okay. Okay. Sige. Magakanta kita sa pagtakop. Jadi ba? Okay, kanta natin diri. Hymn number 39, I Know Who Holds Tomorrow. I don't know about tomorrow. Okay, okay. Okay. I don't know about tomorrow. Every sing. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow promise sunshine. When skies make time to pray. I don't borrow future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside him, for he knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who's tomorrow, and I know who's ahead. Every step is getting brighter as the golden stars I climb. Every bird is getting lighter. Every cloud is further lighting. The sun is always shining. There no fear will be the eye. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who's tomorrow, and I know who's mine will be. I don't know about tomorrow, it may bring me poverty, but the one who feeds the sparrow is the one who stands by me. That is my portion, maybe the flames are far, but his presence goes before me, and I'm covered with his love. Many things about tomorrow I don't seem to understand, and I know tomorrow, and I know what's mine. Kapag kita, kasi request na pag si Pastor Sam start. Big lesson sa mga kabuhi. Lord, tayo man, ay mga babaylan sa hindi na lumapay. Pero ay kitanan. Daw, sa uling ni mo, sa pating mga kabuhi. Lord, ang pag-ibig, ang ako, ang pag-ibig is
kami na maging yung mamigit sa pinipinisan na kaya, Lord, na uligin kami na ang pagbuo, ang mag-ibabaw. Yes. Lord, hindi mo ulit ng faith and blessing kami yan. Hindi mo na down na hindi mo na wala masasaling sa iba, wala lang namin kinakambal ng among na nag-dream niya na makita na wala hindi nga sa akin tumingin. Bigyan mo may kagatanan, bigyan mo kami na may gumam. Lord, nag-iinit lang sa sama yung lawas, may pamamig, malapot nila ang lapot na rin tansap. Lord, December, iba nakakagit, hindi man yung umangat, nakakura, paano, isilibra, pasalamat, isilibra, hindi ko sa pamilya, Lord, hindi mo pinansyal. Pagkakasag sa aming katupay, matawaran sa mga kasalanan, bless, pagkakay, and Lord, sa mga malabog mo, ibinigusog siling surahan, siling sa isibig, and Lord, tutuloy namin na mabigay ko sulon na may arangin sa bisyong ginatawa. Lord, kumay lang kabagay, sa sila na, yung mga ang importante yung blessing sa bigay ko sulon. Lord, kami na magpapagigay, pray. Okay. Okay. Good morning. Or afternoon, everyone.